Yung rice cooker natin, no? Then ito yung timer. Then lagyan na natin ng power tong uh, watt meter natin, no? So sasaksak ko dito sa pure off grid natin, yan. Okay. So meron na ngayong kuryente yung watt meter natin. 00. Okay, saksak natin. Okay. So yan, meron ng wattage 388 kagad, no? So naka-on na kagad pala. Okay. So antayin natin. So start na natin yung timer. Okay, timer start now, and yan natin kung ilang minutes maluluto yung kanin natin dito. Yan. So update ko kayo mamaya, no? So almost 4 minutes na. 4 minutes and 30 seconds. Okay. So ang harvest ko dito is 255 na ang harvest ko. Then ang battery ko, yan, baba 12.6. Okay. So life for battery gamit ko dyan sa mga electrical. Kasi yung inverter, no, iinit. Okay. Mga wiring ko hindi naman, dahil mababa lang yan sa 220 yung inverter. Okay. Then yung wirings ko dito, natin kung mainit ba yung wire ko. Okay. So normal naman, wala akong nararamdamang init, no. Sabihin niya na mahigpit yung mga screw ko dyan. Okay. Pero to okay naman, So 6 minutes. So itong ginagawa ko mga ka-electrical, no, so hindi pa recommended to. Ginagawa ko lang to for testing, no. So bumababa na yung hugot ng battery ko dito. 376 lang watts, kanina 380, diba? So 7 minutes. Okay, tingnan natin. So medyo nagre-react na, no. So tamang-tama to para matesting ko rin yung battery ko kung hanggang saan magti-trip to, no. So 8 minute and 9 minute na ngayon. So tingnan natin kung ilang minutes maluluto yung sinaing natin. 10 minutes na, no. So ayan, bumukulo. Then 12.5 yung voltage LVD. Then 269. Okay. So tamang-tama to, matitesting ko yung battery, no. 100 watts. Okay. So hindi ko recommend pa to. Mas maganda siguro kung meron kayong 300 or 200, pwede siguro, no? Pero to 400 to, wala na akong choice. Ito na yung matitesting ko talaga, yan. So bumaba na yung wattage niya, no, hanggang 373 watts na lang. Okay. So ang time is 11 minutes. Check. 12 minutes na. Okay. So meron ng moisture dito, no. Makatuluan yung dito kasi butas, merong labasan ng hangin. So maliit lang tong rice cooker, 400 watts, 1 liter. So hindi ko expect na 1 liter, no. 0.6 lang talagang kailangan ko talaga, dahil nga alam natin malakas yung rice cooker. Pero siyempre gusto natin makatipid sa kuryente, pero malalaman natin yan kung tatagal yung inverter natin. So hawakan ko ulit. Okay. So wala akong temperature gano para makikita natin, pero ito mainit siya talaga. Okay. So update ko uli kayo mamaya. So hindi na nagbago yung voltage natin, 12.5. Harvest ay 286 versus 301 watts. So hopefully 20 minutes or 25 minutes makaluto na tayo ng sinaing, no. Kasi pag tumagal pa doon ay baka masira ng tuluyan yung inverter natin. Siyempre high temperature, oh. Okay. So yun.
So update ko ulit kayo mga ka-electrical. Yan, umuusok na. Usok na siya. Tayo natin mag-warm. So sa ngayon, cook pa siya. Cook pa. Okay. Kung may mga gusto kayong malaman mga ka-electrical, no, so open naman yung YouTube. Nandun lahat yung pwede mong malaman. Katulad nga nitong rice cooker, no? So sinearch ko sa YouTube ay pwede rin sa modified eh. May nagluto rin ng rice cooker sa modified. So ang gandahan kasi sa YouTube, yung mga balak mong gawin sa mga setup o solar setup natin, no? Bago nyo gawin, search nyo muna sa YouTube. Dahil sigurado meron nang gumawa ng mga katanungan nyo rin, no? Nag-share sila. Okay, so ako, meron din nga akong YouTube channel, Ray Electrical, no? So, andun, sinishare ko yung mga dati kong binlog na nagawa ko na, no? Kumbaga, maganda talaga yung YouTube din dahil nakakatulong yun sa mga katanungan natin. Okay. Ayan. So, yan. 15 minutes na, no? So, tinesting ko to sa kuryente kahagabi, no? Sa loob ng bahay. Ang pagluluto ay hindi pa umabot ng 20 minutes, luto na yung sinaing. Basta wag mo bubuksan muna yung takip. Okay? So tayo binuksan natin, no? Kaya medyo tumagal na lalo. No? So yan, 16 minutes na, no? So nag-drop na yung voltahe ko ng 12.4 running. Okay? So ewan ko kung ano mangyayari dito sa setup ko na to. So sa setup, walang problema, kaya ng setup natin. Yung inverter ang problema dyan, kung sakaling bumigay. Then yung battery, no? Pero sa MPPT, walang problema yan. Ang nagko-convert kasi ng 220 talaga dyan is itong inverter. Then ang nagbibigay naman ng kuryente sa inverter ay yung battery natin, no? Then sa tanghali, tinutulungan siya ng solar panel natin, no? Kung ano yung binibigay niya ng battery, binibigyan naman siya ng solar panel natin. Yan, ang problema natin kapag yung kumulimlem, no, nawawala yung voltahe. 12.3 na ang battery ko running. Ang wattage na harvest ko ay nag 100 na lang. Ay, abot ba tayo? So 17 minutes na. Okay. Okay, so yung aparato ko, itong aparato ko, pure off grid. So nakaset naman to, cut off is 12 something, no? 12 ata nilagay ko rito kung hindi ako nagkakamali. Ang pinakabababang nilalagay ko is 11.5 running, running siya. Sana mabot na nawala yung araw. Ay, yun ang kalaban natin pag nawawala yung araw. Saka ulan, no? Pag ulan, siyempre wala tayong kuryente pag ulan. Mababa lang. Sa pag mababa ang harvest, bababaan mo rin ang consumption mo. Okay? So, yun. Ano na ba sitwasyon dito sa rice cooker natin? Cook pa rin ang cook. Pero nausok na siya. Yan. Pinakulo na. Itim. So tines ko to sa kuryente, no? Sa kuryente kagabi ay sandali lang, 20 minutes lang. So ito nabibitin siya dito, no? So 361 watts na lang ang nakukuha niya sa battery ko. Dahil nga bumaba yung voltahe, then bumaba na yung harvest, no? So tingnan natin kung makakaluto pa tayo, no? Sana mag-warm na siya para bumaba na yung wattage. So yan, 18 minutes. Bumaba. Hindi na. May nahuhugot pa rin naman tayo na
360 watts. Ito 20 minutes na. Okay. So, ang purpose natin, no, antayin natin to mag-warm. Pag nag-warm kasi yan, ibig sabihin, luto na yung sinaing. Yun, sakto, no? Sakto yung pagka-video ko. Okay, stop natin tong timer. So, 20 minutes, no? 20 minutes, luto na siya. Then, ang pagbabago sa wattage, ayan, 35 watts na lang. Okay? 35 watts. Dahil nga, naka-warm na lang siya. Then, ang setup natin, bumalik sa 12.7 na, no? So, almost zero na to sa voltage niya. So, resting voltage niya yan. Pero, siyempre, may load pa rin ng inverter. Pinapalamig niya yung sarili niya. Pero, sabi ko nga, ayan, wattage 129. Sabi ko nga sa iyo ngayon ay pawala-wala yung araw ngayon. Kinisting ko yan. So, like ko purang gamit ko. So, silipin natin, ha. Uy, yun. Okay. Medyo natuluan lang yung cellphone ko, no? Pero okay naman. So, iinin na lang natin to, no? Okay, ayos na. So, yan yung 400 watts na rice cooker, no? Lower, mas maganda. Para hindi sira yung battery kung sakali. So, itong battery ko, okay. Nakasurvive siya, no? 20 minutes survive sa 380 watts na hugot sa kanya rice cooker. So, magpapalimig na ngayon sa inverter dahil sumobra init niya kanina. Okay. So, yun lang mga ka-electrical, no? So, God bless.